Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2181 hanggang Kabanata 2190. Kabanata 2181. Parang alam ng babae ang iniisip ni Hansen. Ngumiti siya kay Hansen, pero wala siyang sinabi. Tahimik na, nagpatuloy siya sa pagkain ng kanyang pagkain. Naisip ni Hansen na ang babae ay tiyak na isang kain na hinalang tauhan, ngunit hindi niya masisigurado kung siya ang traitor ng destroyed o hindi. Naisip ni Hansen ang isang bagay, ngunit isang dragon man ay papalapit na sa kanyang mesa. Umupo siya sa tabi ni Hansen, pagkatapos ay tumingin kay Zero at sa iba pang mga babae. Marquis Han, narinig ko na ang isa sa inyong mga babaeng Marquis ay gumamit ng isang pana upang halos lubos na mapuksa si Bar. Iyon ay isang napakakahanga-hangang tagumpay. Kailangan kong itanong kung alin sa inyong mga kasama ang nakagawa ng ganoong bagay. Maaari mo bang sabihin sa akin? Nang magsalita ang Dragon Man, ang buong restoran ay naging tahimik na parang libingan. Lahat ay lumingon upang tumingin sa kanilang mesa. Tiningnan ni Hansen ang Dragon Man nang may nagtatakang ekspresyon. Malinaw na ipinadala siya upang i-verify at kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng mga kasama ni Hansen. Hindi nagulat si Hansen dito, ngunit kakaiba kung paano nabuo ang koneksyon sa pamamagitan ng pag-atake kay Bar. Nang marinig ang Dragon Man na magsalita, hindi gumalaw si Bar. Malinaw na, natatakot si Bar sa figure. Kung ang lalaking nasa tabi ni Hansen ay nakapidyo sa kamay ni Bar sa pamamagitan ng takot, kung gayon, dapat siyang isang taong may malalim na kasamaan. Pinanatili ni Hansen ang kanyang titig sa Dragon Man. Ito ang aking anak na babae na si Han Menger. Ang dalawang iyon ay ang aking mga kapatid na babae. At ito ang anak na babae ni Flower King mula sa Narrow Moon. Ang pangalan niya ay Ching Li. Tungkol naman sa kaibigan na ito na Feather, dapat kong aminin na hindi ko siya kilala. Ipinakilala ni Hansen ang iba sa kanyang mesa, ngunit hindi niya binanggit si Little Silver o Little Star. Matapos marinig ng Dragon Man ang kanyang sinabi, ibinaling niya ang kanyang mga mata sa babaeng Feather. Tiningnan niya ito at tinanong, "Saan ka nang galing? Anong negosyo ang nagdala sa iyo rito?" Ang pag-uugali ng Dragon Man ay nagpatibay kay Hansen na ang traitor ng destroyed ay isang babae nga. O kaya naman, ang traitor ay may kakayahang magpakita ng kanyang sarili bilang isang babae. Kung hindi ito ang kaso, kung gayon ang Dragon Man ay tiyak na hihingi ng pagkakakilanlan nina Little Silver at Little Star. Nanatili ang kanyang interes sa mga babae, gayunpaman. Ang kanyang biglaang pagtuon sa babaeng Feather ay naging napakahalata. Hindi inisip ni Hansen na sinusubukan man lang niyang itago ito. Ngumiti ang babaeng Feather at tumingin sa Dragon Man. "Kilala kita, Dragon 6. Ang iyong titulo ay Toxic Dragon Old 6. At habang ikaw ay isang Dragon Duke, hindi ko kailangang sagutin ang iyong mga tanong. Ang lugar na ito ay hindi pag-aari ng dragon." Nanigas si Toxic Dragon Old 6. Tiningnan niya ang babaeng Feather at ngumiti. "Kung alam mo kung sino ako, kung gayon dapat mong alam kung ano ang magagawa ko. Iwasan mo ang problema at makipagtulungan. Ayaw kong sirain ang isang babae." Ngunit ang Feather na iyon ay hindi pinansin ang pagbabante ni Toxic Dragon Old 6. Ngumiti siya at nagsabi, "Kung ako ang taong hinahanap mo, ang pagpatay sa akin ay hindi makukuha ang gusto mo. At kung hindi ako ang tamang tao, at pinatay mo ako, hindi mo makukuha ang gusto mo at magiging kaina-hinala ang mga tao. Iisipin nila na marahil ikaw ang kumuha nito. Sa tingin ko ay walang magandang dahilan para patayin mo ako dito. Kaya, bakit ako dapat makipagtulungan sa iyo? Maaaring nagkakamali ako, syempre. Sapat ka bang malupit para patayin ako rito? Kung ganoon, hayaan mo na." Pagkatapos noon, elegante na bumalik ang babaeng Feather sa pagkain ng kanyang ulam. Ganap niyang hindi pinansin ang kumukulong galit ni Toxic Dragon Old 6. Ang mga kalamnan sa panga ng dragon ay humigpit at tumawa siya ng madilim. "Hindi kita papatayin. May 10,000 paraan upang maparusahan ka. Iyon ang gagawin ko sa iyo." Pagkatapos noon, ang kamay na dragon ni Toxic Dragon Old 6 ay humawak sa isang dragon knife. Dahan-dahan siyang gumalaw upang hawakan ang ulo ng babae. Ngunit ang babaeng Feather ay patuloy na kumakain na parang hindi niya nakita ang darating. O kaya naman, handa siyang magbigay.
Ganap niyang hindi pinansin ang kamay ni Toxic Dragon Old Six. Dragon Six, dito ka kumakain. Hindi ito ang lugar kung saan ka nag-iihi. Kahit na siya ang Tridor ng Destroyed, dapat mong payagan kami, ang Destroyed, na gawin ito sa ating sarili. Wala kang pakialam dito, malamig na sabi ng isang Destroyed Duke. Nang marinig ni Dragon Six ang pagkagambala, huminto ang kanyang kamay. Tiningnan niya ang Destroyed Duke at ngumisi. Gusto mong pagilitin ako at hikayatin akong patayin siya, para lang makuha ng lahat ang kanilang atensyon sa akin. Magandang ideya, pero hindi ako ganoon kabobo. Pagkatapos noon, ibinalik ni Toxic Dragon Old Six ang kanyang titig sa babaeng Feather. Ibinaba niya ang kanyang kamay, tumayo, at bumalik upang umupo kasama ang iba pang dragon. Nasisiyahan si Hansen. Tridor man o hindi ang babae ng Destroyed, siya ay isang makapangyarihang tauhan. Kung hindi siya mananatiling kalmado. Nakita ni Hansen na hindi papatayin siya ni Dragon Six doon, ngunit napakakalma niya. At ilang pangungusap lamang ang kinailangan niya upang mapababa ang mga hinala sa kanyang pagkakakilanlan. Nagdulot siya ng kawalan ng katiyakan sa kung ano ang gagawin sa kanya. Mukhang mapanganib siya, ngunit nagdala ito ng balanse sa kanyang karakter. Ilang tao lang ang nakakagawa ng ganoong bagay. Masyadong maraming kaina-hinalang bagay tungkol sa kanya, gayunpaman. Kahit na hindi na siya nagsabi pa ng kahit ano, nakakaakit pa rin siya ng lahat ng mata sa establishmento. Ngunit walang gagawa sa kanya bago nila malaman ito. Masyadong maraming mga grupo ang naruroon na may napakaraming nakataya. Busog na ako. Pinahahalagahan ko ang pagpayag mong makapwesto ako rito. Naniniwala ako na magkikita ulit tayo. Ngumiti ang babaeng Feather kay Hansen, pagkatapos ay tumayo siya at umakyat. Doon siya nakatira. Makapangyarihang babae. Maaari ba siyang maging Tridor talaga? Kinuyam ni Ching Li ang kanyang mga labi. Sino ang nakakaalam? Marahil siya nga. Marahil hindi. Tumingin si Hansen sa kanyang paligid at napansin niya na lahat ng ibang lahi ay nakatitig sa kanila. Ang babaeng iyon ay lumikha ng koneksyon sa pagitan niya at nito. At dahil kaina-hinala sila tungkol dito, ang asosasyon ay nagdulot ng pagiging kaina-hinala sa kanya at sa kanyang mga kasama. Matapos kumain, dinala ni Hansen ang kanyang mga kasama sa labas. Napansin niya na ang bawat piling tao ay nagtitipon na ngayon sa Steel City. Ang buong bayan ay nakakulong. Maaari ka lamang makapasok at hindi ka maaaring makalabas. Mukhang naniniwala ang mga awtoridad na ang Tridor ay nasa Steel City nga. Iyon ay isang medyo makatwirang conclusion o hindi bababasa, iyon ang iniisip ni Hansen. Ang tanging lugar upang magtago sa Planet Sodi ay sa tanging lungsod nito, at ang paghahanap sa Tridor sa mga kawan ng Marquises doon ay magiging isang napakahirap na gawain. Ngunit kailangan ni Hansen na magtaka kung bakit pinili ng Tridor ang Planet Sodi. At pinag-isipan niya kung ano ang maaaring maging plano ng Tridor sa pagtakas. Kung ang Tridor ay naroon nga, ang tao ay maaaring maging napakahirap hanapin. Siyempre, ito ay isang bagay lamang ng oras. Mahahanap nila ang Tridor, maaga man o huli. At kung ang Tridor ay pumunta rito, dapat siyang handa na. At kung ang Tridor ay handa na, kung gayon dapat siyang may plano sa pagtakas. Hindi maisip ni Hansen ang isang paraan kung saan niya magagawa iyon, gayunpaman. Maraming iniisip si Hansen tungkol sa bagay na ito dahil gusto na niya ang Destroyed Bible para sa kanyang sarili. Kung mahanap niya ang Tridor bago ang lahat, maaari niya itong kunin ng walang napansin. Maaari niya itong ibalik sa mga santuaryo, at sa ganoong paraan, walang makakahanap nito. Mananatili itong nakatago kahit na iniisip ng mga tao na siya ang salarin. Ngunit ngayon, kahit si Hansen mismo ay hindi alam kung sino ang Tridor. Hindi rin niya alam kung dinala ng Tridor ang Destroyed Bible kasama nila. Kabanata 2182. Ang buong Steel City ay isang magulong-gulo. Lahat ng docks at marquises ay tinipon sa lungsod at ang tensyon ay nakakuryente. Ang iba't ibang lahi ay naghihinala sa isa't isa na humantong sa maraming mga tunggalian at mga rambulan na walang silbi. Sa huli, ang Tridor ay nanatiling nakatago. At higit sa lahat, nangangahulugan iyon na si Hansen ay walang pagpipilian kundi ang manatili kung nasaan siya. Hindi siya pinayagang umalis. Kahit na ang rebate ay sumusubok na makipag-ayos, ang Destroyed ay matigas sa hindi pagpapahintulot sa sinuman na umalis sa Planet Sodi hanggang sa matagpuan ang Tridor. Ang mga mula sa ibang mga lahi ay hindi pinayagang umalis, at kasama na rin ang mga rebate mismo. Naniniwala si Hansen na may iba pang mga individual na nasasangkot dito, mga taong tumutulong sa Tridor sa kanyang pagtakas.
Marami siyang naisip sa kasalukuyang kaguluhan at anarkiya ay isang sinadyang paggawa upang matulungan ang tunay na Tridor na makatakas. Ngunit mahirap matukoy ang katotohanan nito. Walang ibang mga lead o clues, kaya kung ang Tridor ay nag-iisa o may mga kasama ay imposibleng kumpirmahin. At iyon ang dahilan kung bakit naghihinala ang lahat ng mga lahi sa isa't isa. Kinabukasan, matapos umalis si Hansen sa kanyang silid, ang restoran ay puno na naman ng mga piling tao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakahanap ng upuan. Habang iaakyat na niya ang kanyang pagkain pabalik sa kanyang silid, tinawag siya ng babaeng Feather mula sa nakaraang araw at sinabi, bakit hindi tayo magkasama? Sinulyapan siya ni Hansen sa kanyang walang laman na mesa. Kahit na ang iba ay gustong panoorin siya, walang nang ahas na umupo sa tabi niya. Alam ni Hansen na ito ay dahil siya ay isang napakakahina-hinalang individual. Walang gustong umupo sa tabi niya at ipagsapalaran ang pagkuha ng atensyon at problema sa kanilang mga sarili. Ang kanilang takot ay mas tungkol sa ibang mga piling tao kaysa sa babae mismo. Ngunit hindi iyon pinansin ni Hansen. Nakipag-ugnayan na siya sa kanya noong nakaraang araw kaya ang muling pag-upo sa tabi niya ay walang pagbabago. Ang hinala ay hindi madaling mawawala. Kakaupo lang ni Hansen at ng kanyang mga kasama nang pumasok ang babaeng Extreme King sa restoran. Hindi alam ng mga tao na siya ay mula sa Extreme King, ngunit ang kanyang sampal ay nagparamdam sa mga tao ng takot sa kanya. Ang babaeng Extreme King, nakakapasok lang sa establishmento, ay hindi maghanap ng upuan para sa kanyang sarili. Kaya, naglakad siya patungo sa mesa na kanyang ginamit noong nakaraang araw. Ngunit may ilang mga dragon na nakaupo doon noong araw na iyon. At kabilang sa kanila si Dragon 6. Nakita ng lahat ang babaeng papalapit kay Toxic Dragon Old 6, at alam agad ng lahat na magkakaroon sila ng ilang entertainment sa gitna ng pagkain. Diretso na naglakad ang Extreme King patungo sa mesa at direktang sinabi sa kanila, papayagan ko kayong umalis ngayon. Walang umaasang ang babaeng iyon ay magiging ganoon kawalang hiya, pagkatapos ng lahat, walang nagsasalita kay Toxic Dragon Old 6 nanograms ganoon. Lahat ay interesado na makita kung paano siya tutugan sa kanya. Inikat ni Toxic Dragon Old 6 ang kanyang mga mata at pagkatapos ay tumingin sa babae ng may patag na mga mata. Bakit? Hindi nagsalita ang babae. Sa halip, sinuntok niya lamang ito. Humumi ng Toxic Dragon Old 6. Ang kanyang kamao ay biglang nagningning ng berdeng Evil Breaker Power, at itinaas niya ito laban sa makapangyarihang kamao ng babae. Ang dalawang kapangyarihan ay nag-ugong laban sa isa't isa. Ngunit dahil ang dalawang tao ay hindi nagpalabas ng lahat ng kanilang kapangyarihan, pareho silang umatras bago sila lumikha ng isang pagsabog na sisire sa restoran. Mukhang pantay ito, gayunpaman, at wala sa dalawa ang mukhang handang umatras. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Toxic Dragon Old 6. Tumayo siya at nagsabi, "Tara na." Pagkatapos, siya at ang kanyang mga kaibigan ay mabilis na umalis. Pinayagan niyang sakupin ng babae ang mesa ng mag-isa. Lahat ay tahimik na nanunood habang nag-order ang babae ng kanyang pagkain. Walang nakakaintindi kung bakit si Dragon 6 ay handang umatras at ibigay sa kanya ang kanyang mesa. Nagdulot din ito ng ilang mga hinala tungkol sa pagkakakilanlan ng babae. Alam ni Hansen na ang babae ay nagmula sa Extreme King, kaya alam niya kung bakit si Dragon 6 ay handang umalis. At higit pa rito, sinadyang pinili ni Dragon 6 ang upuang iyon upang subukan siya. Pagkatapos ng suntok na iyon, tila lubos na kinilala ni Dragon 6 kung sino siya. At kaya, pumayag siya. Alam niyang hindi na niya dapat istorbohin pa siya. Habang iniisip pa rin ni Hansen, itinaas ni Bar ang kanyang buto na kutsilyo at tumakbo kay Hansen, sumisigaw, "Mamamatay ka ngayon. Dito man o doon." Kumunat ang noo ni Hansen. Kung si Bar ay naghahanap sa kanya, nangangahulugan iyon na nakahanap na ang lalaki ng paraan upang labanan ang lamig. Hindi siya natatakot kay Bar, ngunit medyo nakakainis ito sa kanya. Ang Steel City ay nakakulong, kaya hindi naman siya makatatakas. Bar, huwag kang maging ganoon kamayabang. Ang lugar na ito ay pag-aari ng Rebate. Kumunat ang noo ng manager ng Rebate. So, matapos sabihin iyon ni Bar, nawala na ang lahat ng kanyang pasensya. Itinaas niya ang kanyang kutsilyo patungo kay Hansen habang ang pula at itim na liwanag ay natipon sa talam. Kapag pinakawalan niya ang pag-atake na iyon, tiyak na hahatiin nito ang buong hotel sa dalawa. Ang buong lobby ay naging magulong. Lahat ng nasa landas ng liwanag ng kutsilyo ay nagtangkang tumakas. Walang gustong masangkot sa anumang mangyayari. Ngunit nanatili si Hansen sa kanyang upuan. Hindi siya umalis, ngunit humugot siya ng pistol at nagpaputok ng isang bala kay Bar. Mukhang mamamatay si Bar.
Ngunit tinamaan ng buto na kutsilyo ang papasok na bala. Ang bala ay natigil, at si Bar ay naligtas mula sa pagbaril. Ngunit ang liwanag ng kutsilyong iyon ay napakalakas, gayunpaman na ang pag-atake ay patuloy na dumating. Hinahati nito ang lobby na nagdulot ng sapat na kawalang tatag sa gusali upang mapabagsak ang buong lugar. Umiwas si Hansen sa liwanag ng kutsilyo ni Bar. At habang ginagawa niya iyon, ang kanyang mga pistol ay maayos na itinaas upang ituro kay Bar. Sinimulan niyang magpaputok ng walang tigil. Si Bar ay hindi gaanong magaling pagdating sa depensa. Hindi man lang niya inabalang ipagtanggol ang kanyang sarili kaya madali siyang tinamaan ng mga bala. Ang nagyayelong liwanag ng mga bala ay nagsimulang kumalat din sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nagyayelong liwanag ay hindi na siya nakapag-freeze. Isang pilak na kwintas na may gintong hiyas ang nakasabit sa leeg ni Bar. Matapos sumabog ang nagyayelong liwanag, ang gintong hiyas sa kwintas ni Bar ay nagsimulang lumiwanag na may lava-lukang, gintong apoy. Natunaw nito ang nagyayelong puwersa at pinigilan itong gumawa ng anumang bagay. Isang light fire seed necklace. Sumigaw ang isang tao, kinikilala ang kwintas na suot ni Bar. Nang makita ni Bar na gumana ang kwintas at ang nagyayelong kapangyarihan ni Hansen ay hindi na isang banta, ngumiti siya. Pagkatapos ay tiningnan niya si Hansen ng may galit. Winagaway niya ang kanyang kutsilyo at sumigaw, kakainin kita. Tumalo ng puso ni Hansen. Tinawag niya ang kanyang mga pakpak ng dragon, ang kanyang mga pakpak ng tenga ng dragon, at binato ang kanyang balat. Iwinagayway niya ang kanyang mga pakpak, at ang kanyang pulang katawan ay nag-teleport palayo sa papasok na pag-atake. Umagang si Bar. Itinaas niya ang kanyang kutsilyo at tumakbo kay Hansen. Ang kanyang mga mata ay parang nag-aapoy sa pagnanais na patayin si Hansen. Ang restoran ay nabalot ng kaguluhan. Walang nakakaalam kung sino ang nagsimula nito, ngunit lahat ay nag-aaway na ngayon. At habang lahat ay nag-aaway sa isa't isa sa isang malaking rambulan, ang hotel ay mabilis na nabawasan sa mga pira-piraso. Walang nakakaalam kung saan nanggaling si Toxic Dragon Old Six, ngunit bumalik na siya, at sinuntok niya ang babaeng Feather na malapit kay Hansen. Ngunit umiwas ang babae sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang mga pakpak. Hindi siya naabutan ni Toxic Dragon Old Six. Posible na sinadya niyang hindi habulin ang babaeng Feather dahil tila ayos lang kay Toxic Dragon Old Six na hayaang bumagsak ang berdeng liwanag na nakabalot sa kanyang kamao patungo kina Little Angel at sa iba pa. Nakapag-iwas sina Little Angel at Zero sa pag-atake, ngunit ilang iba pang mga Xenogenics ang sumulong upang salakayin sila. Si Hansen ay natisod sa labas upang labanan si Bar, at sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Ang mga tao ay naghihinala sa mga babae sa paligid niya, at gusto nilang subukan ang kanyang mga kasama. Hindi makapaniwala si Hansen. Wala ni isa man kina Hanmenger, Little Angel, o Zero ang Tridor na kanilang hinahanap. Ngunit kahit na gayon, maliit na ang kahalagahan nito. Kung ang mga kasama ni Hansen ay maaaring mapatay, iyon lang ang mahalaga sa iba. Sa paano man, nakakuha na lamang sila ng isang grupo ng mga bagong kaaway. Kabanata 2183. Gusto nang bumalik ni Hansen, ngunit hinahabol siya ni Bar. Hindi niya hahayaang bumalik si Hansen sa kanyang mga kaibigan. Napalampas ni Toxic Dragon Old Six ang kanyang pag-atake, ngunit hindi siya tumigil. Tumakbo siya patungo sa babaeng Feather na may knuckle-alasong liwanag na tumutulo mula sa kanyang kamao. Parang isang knuckle-alasong dragon nga siya. Ngunit patuloy na umiiwas ang babaeng Feather. Kumagalaw siya ng kasing grasyoso ng isang mananayaw. Isang marquis lamang siya, at gayunpaman ay maayos niyang kinakaharap si Doke Dragon 6. Hindi niya ito magawang tamaan kahit isang beses. Ilang destroyed docks ang papunta kina Little Angel. Mukhang mamamatay at malupit sila, at malinaw na plano nilang sirain siya. Habang ang mga pag-atake na iyon ay bumabagsak sa grupo ni Hansen, isang asul na liwanag ang biglang suminag mula kay Hanmenger. Tinakpan nito sina Little Angel, Zero, Little Silver, at Little Star. Pang! Tinamaan ng destroyed docks ang asul na kalasag, ngunit wala sa kanilang mga pag-atake ang nakagawa ng kahit ano. Ginagamit niya ang defense treasure ni Hansen. Kumunat ang noo ng isa sa mga destroyed docks. Alam nila na ang kalasag ni Hansen ay hindi masisira kahit na mula sa isang bagay na may kapangyarihang king class. Kaya, alam nila agad na hindi nila ito mababasag. Maganda! Kung mayroon silang defense treasure, kung gayon nangangahulugan iyon na wala nang ipagtatanggol si Hansen. Sa wakas ay may dahilan na tayo para patayin si Hansen. Ang destroyed Doke na nagsalita ay mukhang malupit. Pumunta siya kay Hansen na tumatalon sa ere na nakikipaglaban pa rin kay Bar. Umatras kayo.
Akin siya. Sumigaw si Bar at winagayway ang kanyang kutsilyo sa mga papalapit na docks. Halos matamaan ng mga destroyed docks si Bar. Lahat sila ay kinailangang magmadali at tumalon palayo na nagpagalit at nagulat sa kanila. Bar! Ano ang ginagawa mo? Sigaw ng isang destroyed duke kay Bar. Sabi ko na sa inyo na akin siya, hindi ba? Umiimik si Bar habang lumalapit siya upang salakayin si Hansen. Ang mga destroyed docks ay tumigil sa ere, ang kanilang mga mukha ay naging berde dahil sa bastos na pagtanggi ni Bar na tanggapin ang kanilang tulong. Huwag siyang pansinin. Hanapin muna ang Tridor, utos ng isang destroyed duke na may matigas na mga mata. Opo, Ginoo Dia Robber. Agad na sumunod ang grupong iyon ng destroyed docks, kaya lahat sila ay bumaba sa lungsod at sa mga babae rito. Ngunit hindi lamang ang destroyed ang gumagawa nito. Lahat ay nagsimulang salakayin ang mga babaeng iba ang uri sa kanilang sarili. Lahat sila ay desperadong mahanap ang Tridor. Tulad ng inaasahan ni Hansen, lahat ay naniniwala na ang Tridor ay isang babae nga. Ngunit hindi nila alam kung anong lahi siya nabibilang, kaya ang bawat babae ay naging target. Lahat ay nagsimulang umatake ng walang pag-iisip. Ito ay isang lubos na kaguluhan sa bawat direksyon. Ang kanilang labanan ay nagdulot ng pagbagsak hanggang sa ang buong lungsod ay naging isang battleground. Sa kabutihang palad, sina Hanmenger at ang iba pa ay may proteksyon ng Demon Bog by Sema, kaya naiwasan nilang matamaan. Walang mga King Class Elite sa paligid, kaya walang naruroon ang makakabasag sa Baisema. Ang babaeng Feather ay patuloy na inaatake ni Dragon 6, at lahat ng iba pa ay nakatingin sa kanya. Tila nga siya ang pinakamalamang na sospek. Mabangis na sinalakay ni Bar si Hansen. Umasa si Hansen sa kanyang mga pakpak ng Dragon at Break Space Flash upang maiwasan siya. Ngunit hindi niya sinalakay si Bar. Ayaw niyang ipagsapalaran ang pagpapalakas sa baliw na lalaki. Ang yelo ay hindi na gumagana kay Bar. Nagpaputok si Hansen ng paulit-ulit, ngunit hindi siya nito may freeze. Ang nagyayelong kapangyarihan ng spell ay gagana lamang kung tatamaan nila ang kaaway. Ngunit ngayon, pinipigilan ng kwintas ang yelo na makipag-ugnayan sa bawat pagkakataon. Ang nagyayelong kapangyarihan ay hindi nagagana. Ang Light Fire Seed Necklace ay isa sa mga Diyos na kayamanan ng Destroyed, tama. Hindi ako makapaniwala na hinayaan ng Destroyed na gamitin ito ni Bar. Gaano nila ako gustong patayin? Madilim na tumawa si Hansen, pagkatapos ay sumimangot sa kwintas. Alam ni Hansen na ang pinakasikat na mga kayamanan ng Destroyed ay ang Light Fire Seed Necklace, ang Dark Eye Ring, at ang Chaos Statue. Ang leeg ni Bar ay tila pinalamutian ng parehong Light Fire Seed Necklace. Ang buhay ay nagsisimula sa apoy, at nagtatapos sa apoy. Ang maalamat na Light Fire Seed Necklace ay may liwanag ng apoy. Ito ay isa sa mga pinakamalakas na kayamanan ng elemento ng apoy, na nagtataglay din ng mga kapangyarihan ng liwanag. Sinasabi ng mga alamat na isang Diyos na destroyed ang dating may-ari ng kwintas na iyon. Ginamit niya ito upang sunugin ang isang buong sistema. Ito ay isang nakakatakot na bagay, kung totoo ang kwento. Ngunit si Bar ay isang duke lamang. Hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng kwintas ng buo. Kahit na gayon, ito ay higit pa sa sapat upang protektahan ang may-ari nito mula sa anumang malamig na kapangyarihan na sumasalakay sa kanya. Maliban na lamang kung si Hansen ay King Class, walang pagkakataon na ma-freeze niya si Bar sa pagkakataong ito. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak. Lumipad siya ng 100 metro ang layo at pinaputukan ang kanyang baril, binabaril ang ilang mga destroyed docks na malapit. Pang! Pang! Ang mga tunog ng pagsabog ay nasa lahat ng dako at ang mga destroyed docks ay nabawasan sa abo. Mabilis na gumalaw si Hansen at iniiwasan niya ang bawat pag-atake ni Bar. Patuloy siyang bumaril sa destroyed habang siya ay naglalakad na pinapataas ang kanilang bilang ng mga namatay ng mas mataas at mas mataas. Hansen, labanan mo ako. Umagang si Bar, ngunit wala siyang magagawa upang pigilan si Hansen. Nakita ni Dia Robber ang isang duke na nasayang ni Hansen at nagdulot ito ng pagkunot ng kanyang noo. Pagkatapos, sinundan niya si Hansen na nakataas ang kanyang kamao. Ang lalaking mukha na kumakatawan sa liwanag ay nagsimulang lumiwanag ng husto. Ang kanyang kamao ay parang isang tunay na araw na may hawak na isang nagninangas na godlight. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak at nawala. Umiwas siya sa suntok at pinaputukan ang kanyang baril kay Dia Robber. Ang babaeng mukha ni Dia Robber ay kumakatawan sa kadiliman. Nagpalabas siya ng madilim na liwanag. Ang 10 daliri ay parang mga dagger na nagpupunit sa ulan ng mga bala na pinaputukan ni Hansen sa kanila. Sumakit ang mga bala sa pagtama, ngunit ang itim na kapangyarihan ay bumuo ng isang walang hanggang itim na butas sa hangin na sumipsip sa mga bala at nilamon ang kanilang mga epekto.
Tinanggal ang mga ito sa laro. Dia Robber. Akin siya, galit na ipinahayag ni Bar. Kung gayon patayin mo siya bago ko magawa, malamig na sabi ni Dia Robber. Ang mukha ng ibon sa gitna ay kumakatawan sa kaguluhan, at nagsimulang magpalabas ng liwanag. Isang magulong kapangyarihan ang tumulo mula sa kanya upang takpan ang isang radius na 1,000 metro, at nang subukan ni Hansen na gamitin ang Break Space Flash, napagtanto niyang hindi na siya makakapag-teleport. Umagang si Bar. Winigiwi niya ang kanyang buto na kutsilyo sa isa pang pag-agos ng mga pag-atake upang sugatan si Hansen. Hindi niya sinubukang pilitin si Dia Robber na umalis tulad ng ginawa niya sa lahat ng iba pang destroyed docks. Si Dia Robber ay papunta na rin kay Hansen. Ang 6 na braso ay nagpalabas ng 3 kapangyarihan upang saktan si Hansen. Patuloy na nagpalabas si Dia Robber ng isang magulong kapangyarihan sa hangin sa paligid niya. Ang Break Space Flash ay hindi na gumagana, kaya hindi na makatakas si Hansen sa kaligtasan. Nakaharap sa mga pag-atake ng 2 docks, si Hansen ay nasa kawalan na ngayon. Umasa si Hansen sa kanyang mga galaw at bilis, at kailangan niyang gumana sa maximum na kapasidad upang manatiling mauna. Ngunit kahit na gayon, ito ay hindi sapat upang maiwasan ang mga pag-atake ni Bar at Dia Robber. Kung ako ay isang duke, hindi ako matatakot na makipaglaban sa kanila. Ngunit isang marquis lamang ako, at ang aking kapangyarihan ay mas mababa kaysa sa mga dogs tulad ni Dia Robber. Naisip ni Hansen kung paano niya haharapin ang kanyang mga kasalukuyang kaaway. May mga bagay pa rin siyang gustong makuha mula sa sitwasyong ito. Tridor. Siya ang Tridor. Bigla, isang nakakabinging sigaw ang narinig mula sa likuran nila. Lahat ay tumigil upang makinig. Kabanata 2184. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa sigaw, kahit na ni Hansen. Ang tinig ay nagmula kay Toxic Dragon Old Six. May mga batik ng dugo siya, at isang itim na hugis ang nakaukit sa kanyang dibdib na mukhang kamay ng isang babae. Ang marka ng kamay ay sumunog sa mga kaliskis ng dragon ni Toxic Dragon Old Six, na minarkahan ang kanyang dibdib ng itim na marka nito. Kapangyarihan ng destroyed. Sumigaw ang isang tao. Pagkatapos ay lahat ay tumalon patungo sa babaeng Feather. Kahit si Dia Robber ay iniwan ang kanyang pag-atake kay Hansen upang harapin siya. Bukod sa destroyed, ang tanging taong makakagamit ng kapangyarihan ng destroyed upang saktan si Dragon 6 sa ganoong paraan ay ang Tridor ng destroyed. Si Toxic Dragon Old Six ay patuloy na humahabol sa babaeng Feather, at sa wakas ay nasaktan na niya ito. Lahat ay tumatakbo na ngayon patungo sa babaeng Feather. Si Bar lamang, na lubos na nahuhumaling kay Hansen, ang nanatili upang tapusin ang kanyang sinimulan. Siyempre, nalungkot si Hansen dito. Ngunit nang umalis si Dia Robber, isinama niya ang kanyang nakakagambalang mga kapangyarihan. Sa wakas ay magagamit na ulit ni Hansen ang Break Space Flash. Mabilis na gumalaw si Hansen, ina-activate ang Break Space Flash habang siya ay naglalakad. Bago siya maabutin ni Bar, sumugod si Hansen sa isang gusali. Nang wasakin ni Bar ang gusali upang hanapin si Hansen, hindi niya ito mahanap kahit saan. Hansen, lumabas ka rito. Mabangis na sumuntok si Bar gamit ang kanyang buto na kutsilyo, na binabawasan ang gusali sa mas maliit at mas maliit na piraso, ngunit hindi pa rin niya mahanap si Hansen. Wala sa mood si Hansen na harapin ang immortal na baliw. Matapos gamitin ni Little Invisible ang kanyang kapangyarihan sa kanya, naging ganap siyang transparent. At higit pa rito, ginamit niya ang kanyang Damshan Aura upang itago ang kanyang presensya. Pagkatapos ay tumakas siya sa ilalim ng ilong ni Bar. Ang lahat ay nakatuon na ngayon sa paghuli sa Tridor ng destroyed. Maraming nakakatakot na mga kapangyarihan ang ibinabato patungo sa babaeng Feather, ngunit umiwas ang babaeng Feather sa mga ito nang may hindi kapani-pani walang biyaya. Sa kabila ng pagiging isang marquis lamang, nagte-teleport siya ng diretso sa mga docks at marquises na humahabol sa kanya. Kahit si Dia Robber ay hindi siya mapigilan. Kumislap ang ulo ng ibon ni Dia Robber. Ang parehong larangan ng kaguluhan ay binuksan, at ang babae ay nahulog dito. Ngunit nakakagulat, ang mga kakayahan sa paggalaw ng babae ay hindi naapektuhan ng kapangyarihan. Maaari pa rin siyang mag-teleport, at walang nakakasakit sa kanya. Kayong mga tanga, talaga bang iniisip ninyo na ako ang Tridor ng destroyed? Ginamit ni Dragon 6 ang pagtama ng palad na iyon sa kanyang sarili. Sinaktan niya ang kanyang sarili. Wala itong kinalaman sa akin. Sigaw ng babae matapos ang isa pang matagumpay na pag-iwas. Sinungaling. Inaasahan mo bang paniwalaan namin iyon? Sigaw pabalik ng isang destroyed duke. Ang kanyang pagnanais na patayin siya ay higit pa kaysa dati. Kung ako ang Tridor, bakit ko gagawing napakadali?
Ngumiti ang babae at nagunat ng mga braso ng may pagmamalaki. Hindi siya umiwas. Sa halip, nagdala siya ng liwanag sa dulo ng kanyang daliri at itinutok niya ito sa Destroyed Doke. Ginalaw ng Destroyed Doke ang kanyang 6 na braso at nagpaputok ng 3 magkakahiwalay na kapangyarihan. Gumamit siya ng Tricolored Godlight upang kontrahin ang kanyang pag-atake. Ngunit nabasag ng kanyang Godlight ang Tricolored Godlight. Minarkahan nito ang Destroyed Doke ng isang kakaibang marka. Ang Destroyed Doke ay biglang naging isang maliit na bersyon ng kanyang sarili. Ang kanyang laman at mga buto ay lahat ay pinisil at pinagsama-sama. Ang 3 metrong katawan ay naging maliit na higit pa sa isang sugar cube. Isang marka ng Very High. Ikaw ay mula sa Very High. Pumuti ang mga mukha ng lahat. Ang mga humahabol sa babae ay tumigil na ngayon. Mabilis silang nagsimulang umatras. Tila napagtanto ni Dia Robber ang isang bagay. Tumingin siya sa kinaroroonan ni Toxic Dragon Old Six, ngunit wala na ang dragon. Nasaan si Toxic Dragon Old Six? Tanong ni Dia Robber sa isa sa ibang mga dragon. Hindi ko alam, nariyan siya, gayunpaman, naramdaman ng mga dragon na may mali sa buong sitwasyon. Ngayon, lahat ng mga lahi ay nagsimulang mapagtanto na ang babae ay nauugnay sa Very High. Alam nila ang kanyang kakayahang magmarka. Ito ay isang kasanayan ng Very High. Tiyak na hindi ang Very High ang Tridor. Ngunit si Toxic Dragon Old Six ay tiyak na tinamaan ng kapangyarihan ng Destroyed. Kung ang kapangyarihan ay hindi nagmula sa babae, kung gayon ginamit niya ito sa kanyang sarili. Ngunit si Toxic Dragon Old Six ay isang dragon. Hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng Destroyed sa kanyang sarili na nangangahulugang siya ang Tridor. Ninakaw niya ang Destroyed Bible. Ngunit ngayon, wala na siya. Nawala siya sa gitna ng kaguluhan at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Marahil ay tumakas na nga siya sa Steel City. Tumingin si Dia Robber sa babaeng Feather at yumuko. Patawarin mo ang aming napakabastos na asal. Maglalabas kami ng isang maayos at formal na paghingi ng tawad sa susunod na araw. Maaari mo bang sabihin sa amin kung saan nagpunta ang Tridor? Ang peking Toxic Dragon Old Six ay nagbalangkas sa kanya. Nakita niya kung saan siya nagpunta. Nang salakayin ninyo ako, tumakas siya doon. Malamig na itinuro ng babae ang direksyon ng Steel City Gate. Walang pag-aalinlangan, lahat ay tumakbo sa direksyong iyon. Nag-iwan siya ng bakas habang siya ay tumatakbo, at sinundan nila siya sa ilang mga bundok. Tahimik na pinanood ng babae ang pag-alis ng lahat. Gusto nilang mahanap ang Tridor, ngunit gusto rin nilang makatakas sa kanyang galit ng mabilis. Ang pag-iisip na lahat sila ay sinalakay ang isa sa Very High ay nagdulot sa kanila ng matinding takot. Taos-puso silang umaasa na siya ay magiging mapagpatawad. Ngunit hindi naghiganti ang babae. Sa halip, lumipad siya sa kalangitan. Ang nangyari sa Steel City ay pinanood ng mga barko. Nakita nila nang ipakita ng babae ang kanyang sarili bilang isa sa Very High, kaya walang pumihil sa kanya na umalis sa Planet Sodi. Ang pinakamagandang lahi sa universo, ang mahiwagang Very High. Sila ang pinakamalakas at pinakamahiwagang lahi. Kahit ang Extreme King at Ancient God races ay natatakot sa kanila. Kapag lumitaw ang marka ng Very High, ang masasamang bagay ay karaniwang sumusunod. Nangyari na ito ng maraming beses sa mga nakalipas na panahon, at maraming mga lahi ang nawasak ng Very High, na nabura sa mga talaan ng kasaysayan. Hinanap ni Dia Robber at ng kanyang mga tagasunod ang mga bundok pataas at pababa, at sa huli, natagpuan nila ang Peking Dragon 6 at sinalakay siya. Kayo ba'y bulag? Bakit ako ang magiging Tridor? Hindi ba ninyo alam na ang Fox race ay binubuo lamang ng mga babae? Nagiging mahina sila kung nagiging lalaki sila. Mukha ba akong isang babae? Sigaw ni Toxic Dragon Old Six habang siya ay lumalaban. Nakita ni Dia Robber na ang Toxic Dragon Evil Breaker powers ng lalaki ay totoo. Habang lumalaban siya, tinanong niya, ano ang ginagawa mo, kung gayon? Bakit ka tumatakbo kung hindi ka ang Tridor? Hindi ako tumatakbo. Nasugatan ako, at naghahanap ako ng lugar upang gumaling. Galit na sumigaw si Toxic Dragon Old Six. Sinasabi mong ikaw ay Toxic Dragon Old Six? Oo. Paano mo mapapatunayan ang iyong pagkakakilanlan? Tanong ni Khan. May mali sa buong sitwasyon. Pagkatapos ay tila nabaligtad ang katawan ni Toxic Dragon Old Six. Ang kanyang katawan ay natakpan ng mga nakal-alasong kaliskis, at siya ay mukhang isang humanoid ngunit nakal-alasong dragon. Humininga siya ng nakal-alasong gas at nagsabi, kahit gaano kalakas ang isang Fox Lady, hindi niya magagaya ang isang Xenogenic na nakal-alasong katawan ng dragon. Nako! Nahihiyang tumingin si Dia Robber. Nang bumalik siya sa Steel City, wala na ang babaeng Very High.
Kabanata 2185. Isang maliit na barkong pangkalakalan ang lumilipad sa kalawakan, sumusunod sa isang itinakdang ruta. Bigla, nakita ng mga tauhan ang isang babaeng papalapit sa kanilang sasakyan. Tumigil ang barko at binuksan ang mga pinto nito para papasukin siya. Mabilis na pumasok ang babae sa barko, at hindi nagtagal, binigyan siya ng isang pribadong silid. Sa loob ng silid na iyon, sinimulang baguhin ng babaeng feather ang kanyang anyo. Ang mga katangian ng feather niya ay nagsimulang mawala. Isang puting buntot ang tumubo mula sa kanyang likuran, at ang kanyang katawan ay naging mas kurbado kaysa dati. Nagbago rin ang kanyang mukha, na naging matalas at pino. Pagkatapos ay humugot ang magandang babae ng isang kubiko na bagay mula sa kanyang bulsa. Ito ay ang marka ng Very High na lumitaw ng gawin niyang parang pinagsama niya ang isang destroyed. Inihagis ng babae ang marka ng Very High sa sahig, at nagsimulang manginig ang marka ng Very High. Umigik ito ng ilang sandali hanggang sa isang tunog ng pagsabog ang narinig. Isang babaeng tulad ng fox na may mga tainga ng fox ang lumitaw. Eksakto siyang kapareho ng ibang magandang babae, maliban sa katotohanang mas bata siya ng kaunti. Kinamot ng babaeng fox ang kanyang puwet at pagkatapos ay tumayo. Masayang tumawa siya. Ate, nagawa natin. Nagawa nating lokohin ang lahat ng taong iyon. Kung si Dia Robber ay naroon, magagalit siya ng husto. Ang pagpatay sa Destroyed Duke gamit ang marka ng Very High ay isang panlilinlang lamang. Niloko ng mga shape-shifting foxes ang lahat gamit ang kanilang mga ilusyon. Isang kahihiyan na ang mga King-class elites ay natigil sa labas ng 6 stars in a generic space. Kung nakita nila ang mga panlilinlang ng mga fox gamit ang kanilang sariling mga mata, alam na nila kung ano ang nangyayari. Ngunit napilitang manood ang mga King-class elites mula sa malayo. Inaasahan niyo ng dalawang Fox sisters na nagpapakita ng isang palabas na lolokohan lamang ang mga dukes at marquises. Sabi ko na sa inyo, ang lahat ng mga lahing iyon ay maaaring magpanggap na matatapang sa paligid natin, ngunit sila ay nagpupumilit na parang mga uod sa harap ng Very High. Ang pagkikita ng marka ng Very High ay halos ikatakot sila hanggang sa kamatayan. Hindi sila nang ahas na manatili ng matagal upang malaman ang katotohanan. Ngumiti si Ate Bailin. Hinugot ni Bunso Baifo ang kanyang pink na dila at nagsabi, mabuti na lang, ang mga lalaking iyon ay pinipigilan ang isa't isa at naisip na mas mabuting huwag payagan ng mga king class na makapasok sa 6 stars in a generic space. Kung hindi ito ang kaso, hindi natin sila maloloko. Kaya, ano ang gagawin natin sa susunod? Magiging ipo tayo. Maaari tayong pumunta sa Planet Ipo, pagkatapos ay bisitahin ang dragon. Pagkatapos noon, napahinto si Bailin at nanlaki ang kanyang mga mata. May isang suntok na papunta sa kanila. Tumama ito sa kanila na parang laser na sinisira ang barko sa proseso. Tinakpan ng puting liwanag ang dalawang kapatid habang sila ay tumatakas mula sa barko. Isang babaeng may mapagmataas na itsura ang lumulutang sa kalawakan malapit sa mga labi na malamig na nakatingin sa kanila. Nang makita ng mga Fox sisters ang babae, mas natakot sila. Ito ang makapangyarihang babaeng kanilang nakita sa loob ng Steel City Restaurant. Hindi nila inaasahan na ang babae ay makakatakas sa nakakulong na planeta, hahabulin sila, at mahahanap sila bago pa sila masyadong lumayo sa sistema. Ibigay mo sa akin ang Destroyed Bible, malamig na sabi ng babae, nakatitig sa mga kapatid. Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Paano namin magkakaroon ng Destroyed Bible? Tumawa si Bailin. Hindi nagbago ang ekspresyon ng babae. Nanatili lamang siya kung nasaan siya, nakatitig sa kanila. Dahan-dahan, sinabi niya, ikaw at si Toxic Dragon Old Six ay mahusay na gumaganap. Ngunit nahuli na kita, at hindi ko hahayaang may hatid ninyo ang Destroyed Bible sa Dragon. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon upang ibigay ito. Pagkatapos ay itinaas ng babaeng iyon ang kanyang kamao. Isang makapangyarihang kapangyarihan ang nagsimulang magtipon sa paligid nito. Malakas ka, ngunit mag-isa ka lamang. Walang garantiya na mahahanap mo rin kami, kumunot ang noo ni Bailin. Bakit hindi mo subukan ang teoryang iyon? Pinaputokan ng babae ang kanyang kamao kay Bailin. Gumalaw sina Bailin at Baifu, at tila nawala ang kanilang mga katawan sa kadiliman ng kalawakan. Di nagtagal ay napagtanto nila na kahit paano nila subukang umiwas sa pagtama na iyon, hindi nila maiiwasan ang suntok. Para bang ang kamao ng babae ay nanggagaling sa bawat direksyon ng sabay-sabay. Nakalock sila. At habang madalas silang nakakaligtas sa mga mapanganib na sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang lahi upang magtago sa paningin, ang kasanayang iyon ay hindi makakatulong sa kanila sa sitwasyong ito. Ang suntok na ito ay hindi nila maiiwasan. Pang!
Pinagsama ni Bailin at Baifo ang kanilang kapangyarihan upang labanan ang papasok na suntok, ngunit pareho silang nataman. Pinaputukan sila sa kalawakan na may mga bakas ng dugo na lumulutang palayo sa kanila. Nabangga sila sa isang asteroid at ang asteroid ay nabasag sa mga pira-piraso. Ang kanilang kamanghamanghang mga talento ay nagpahintulot sa kanila na mabuhay sa maraming pag-atake mula sa isang malawak na hanay ng mga Dux, ngunit hindi sila mga Dux mismo. Taglay nila ang kapangyarihan ng mga Marquises. Gumaling si Bailin mula sa suntok at kinagat ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang dibdib ay nagsimulang kumislap na may isang pormasayo ng itim na liwanag. Ang itim na liwanag ay bumagsak sa kanyang kamao, at sumugod siya pasulong upang suntukin ang mahiwagang babae. Kung ang Destroyed ay naroon, makikilala nila ang itim na liwanag bilang isang kapangyarihan ng Destroyed Bible. Ngunit walang makapaghuhula kung paano ginagamit ni Bailin ang kanyang shapeshifting upang gamitin ang kapangyarihan ng Destroyed Bible. Sa kabila ng kapangyarihan ng kanyang pag-atake, si Bailin ay muling pinaputukan palayo. Bahagyang yumuko siya sa sakit pagkatapos gamitin ang Biblia, at ang kanyang ekspresyon ay tila nagulat. Ito ba, sinuntok mo ba ang Extreme King Punch? Ang babae ay hindi hilig na sumagot, kaya itinaas niya muli ang kanyang kamao. Muli niyang kinagat ang kanyang panga si Bailin, pagkatapos ay umubo mula sa kanyang dibdib. Dumura siya ng isang itim na liwanag na lumulutang sa kalawakan malapit sa kanyang kaaway. Para sa iyo iyan, ngumisi si Bailin. Sinimulan niyang hilahin si Baifo palayo sa lugar. Tere na. Kumunat ang noo ng babaeng Extreme King habang ang dalawa ay lumilipad palayo. Ang kanilang kapangyarihan ay average lamang, ngunit napakabilis nila. Tila nag-aalangan ang babaeng Extreme King, ngunit lumipat siya upang suriin ang itim na liwanag. Ang itim na liwanag sa harap niya ay talagang isang itim na aklat na bato. Mukhang luma ito, at ang pabalat ay pinalamutian ng isang tatsulok na simbolo. Walang ibang kapansin-pansin dito. Ito ay magaspang at kupas, at mukhang gawa ng isang mas lumang lahi. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na ang lumang aklat na bato ay talagang ang prestihiyosong Destroyed Bible. Ngunit alam ng babaeng Extreme King kung ano ang bagay na iyon sa sandaling makita niya ito. Kahit na ang kanyang lahi ay isa sa mga pinakamahalaga at pinakamakapangyarihan sa universo, ang mga pinagkukunang yaman ng Extreme King ay talagang limitado. Ang mga Diyos na kayamanan tulad ng Destroyed Bible ay mahirap makuha. Ang pagkuha ng Destroyed Bible ang unang prioridad ng babae. Pagkatapos noon, pupunta siya at tatapusin ang dalawang Fox Sisters. Halos mahawakan na ng babae ang Destroyed Bible nang tumigil siya. Kumunat ang kanyang noo at tumingin sa Biblia. Hindi ito lumulutang sa kalawakan tulad ng kanyang orihinal na naisip. Lumabas ka, malamig na tinitigan ng babae ang Biblia. Bilang tugon sa kanyang sigaw, isang anino ang lumitaw sa tabi mismo ng Biblia. Pagkatapos ay isang kamay na may gintong baluti ang umabot at kinuha ang aklat. Kabanata 2186. $. Nakilala ng babae ang taong lumulutang sa harap niya. Ang mga Extreme King ay medyo mayabang, at dahil palagi nilang iniisip na sila ay nakahihigit sa iba, hindi sila nakilahok sa Geno Being Scroll. Ngunit, masigasig nilang pinapanood ang mga labanang nagaganap doon. Lalo na iyon ang totoo sa mga laban ng Marquis. Pinanood ng babae ang bawat isa sa mga iyon. Nakilala niya ang gintong baluti na suot ni Hansen. Iingatan ko ito. Maaari ka nang umalis, pahayag ni Hansen, binabaligtad ang Destroyed Bible sa kanyang mga kamay. Ginamit niya si Little Invisible upang itago ang kanyang sarili upang masundan niya si Bailin, ngunit naghintay siya hanggang ngayon upang kumilos. Ayaw niyang kumilos habang nasa loob sila ng 6 stars in a generic space, ngunit habang sinusundan niya ang mga Fox Sisters, napansin niya na hinahabol din sila ng babaeng Extreme King. Ito ay marahil ang kanyang pinakamagandang pagkakataon upang magnakaw ng Destroyed Bible habang isinisisi ang krimen sa babaeng Extreme King. Dahil sa pagtakas ng mga Fox Sisters, malalaman ng lahat na ang Destroyed Bible ay ninakaw ng Extreme King. Walang maniniwala na may isang taong nakaharap sa isa sa Extreme King at ninakaw ito pabalik, kaya si Hansen ay malamang naligtas mula sa mga paratang. Kahit na maniwala ang mga tao na si Dollar ang kumuha nito, hindi iyon mahalaga. Walang nakakaalam kung sino talaga si Dollar. Kaya, ligtas si Hansen. Orihinal na plano niyang magsagawa ng isang sneak attack, ngunit natuklasan ng babae ang kanyang presensya bago pa siya magkaroon ng pagkakataon. Iyon ay nagulat sa kanya. Sa paningin ng Extreme King, ang pagkamit ng unang pwesto sa Marquis Geno Being Scroll ay isang biro lamang, mayabang na sabi ng babae, na may mapanuyang pagkiling ng kanyang ulo.
Walang pag-aalinlangan, sumuntok siya kay Hansen. Ang papasok na pagtama ay mas mahirap kaysa sa nakita niya noon. Tila napisil ang espasyo sa paligid niya dahil sa napakalakas na puwersa ng suntok na iyon. Ang mismong spacetime ay tila nagyayelo at nababasag. Kahit na nagpanggap siyang si Dollar ay nasa ilalim ng kanyang pansin, matapos makita si Dollar na nakikipaglaban kina Evil Eye at Lone Bamboo, alam niyang hindi siya isang kalaban na dapat maliitin. Alam na alam niya na siya ay magiging isang mahirap na kalaban, kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at kapangyarihan sa suntok na iyon. Nang makita ang suntok ng babae na papunta sa kanya, ginamit ni Hansen ang super spunk gamit ang kanyang kaliwang kamay. Pang! Nang magbanggaan ang kanilang mga kamao, ang puwersa ng suntok ng Extreme King ay nabasag sa maliit na higit pa sa alikabok at mga echo. Pamatla ang mukha ng babae, at mabilis siyang umatras. Ngunit huli na rin. Ang kanyang gauntlet ay nabasag, at ang nababasag na kapangyarihan ay patuloy na umakyat sa natitirang bahagi ng kanyang baluti. Lahat ng kanyang suot ay naging alikabok. Naiiwan siyang ganap na hubad. Ang walang pakialam na mukha ng babaeng Extreme King ay nag-init sa kahihiyan. Tinawag niya ang isa pang hanay ng baluti upang isuot, ngunit nang bumalik siya upang hanapin ang kanyang kalaban, si Dollar ay wala na. Dollar, papatayin kita. Lubos na nagalit ang babaeng Extreme King, at naggalit ang kanyang mga ngipin. Ngunit, hindi niya mahahanap si Dollar sa araw na iyon. Isinukli ni Hansen ang suntok na dapat sa kanya. Pinaputukan niya si Hansen sa Planet Blade, at sinira niya ang kanyang baluti. Nakukuha lang niya ang nararapat sa kanya, pantay na sila ngayon. Pumunta si Hansen sa 6 Stars in a Geneic Space. Kailangan niyang bumalik at ipaalam sa lahat na ang tunay na Hansen ay naroon pa rin. Sa ganoong paraan, maaari siyang umalis sa huli nang hindi na nagdudulot ng anumang hinala. At tungkol sa babaeng Extreme King, wala siyang interes na patayin siya. Bumalik siya agad sa 6-star system upang maiwasan ang pag-aaksaya ng anumang oras sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hanggat siya ay nabubuhay, maiisisi ni Hansen sa kanya ang pagnanakaw. Kung siya ay mapatay, magiging mas mahirap iyon. Hindi lamang ang Destroyed ang mag-iimbestiga sa kanyang pagkamatay, gusto ring malaman ng natitirang Extreme King kung ano ang nangyari. Ang pagbaba nila sa investigasyon ay masama. Basahin ang higit pang kabanata sa novelhole.com. Bumalik si Hansen sa 6 Stars in a Geneic Space at nakilala si Little Angel. Kinumpirma ng lahat ng mga lahing nakikilahok sa paghahanap na ang babaeng tumakas ay isang shape-shifting fox. Ngunit may pag-asa pa rin. Ang pagkukulong sa 6 Stars in a Geneic Space ay hindi pa naalis, kaya ang mga Kings ay pumasok upang hanapin ang kanilang sarili. Ngunit mabilis nilang napagpasyahan na ang shape-shifting fox ay matagumpay na nakatakas. 2 araw ang lumipas, nang matapos na ang lahat, ang pagkukulong sa 6 Stars in a Geneic Space ay naalis. Pagkatapos ay dinala ni Hansen ang kanyang mga kasama pabalik sa Narrowmoon. Sa base sa Planet Eclipse, sa isang lihim na silid, masayang isinabit ni Hansen ang kanyang daliri sa gulugad ng Destroyed Bible. Isang Diyos na kayamanan. Iyon ay isang magandang pakinabang. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang kagalakan ni Hansen ay naging pagkabigo. Ano man ang subukan niya, hindi niya mabuksan ang Biblia o magamit ang kapangyarihan nito. Pinagsama ni Hansen ang kanyang liwanag at madilim na mga kapangyarihan, ngunit kahit na gayon, wala siyang pag-unlad sa paggamit ng mga kapangyarihan ng Biblia. Hindi man lang mabuksan ni Hansen ang aklat o makita ang mga nilalaman nito. Sinubukan ni Hansen ang maraming iba't ibang elemento, ngunit walang gumana. Kaya, ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura at Purple Eye Butterfly upang suriin ang Biblia. Pagkatapos ng isang panahon ng maingat na pagmamasid, napansin ni Hansen na ito ay talagang nilikha sa pamamagitan ng isang kombinasyon ng liwanag, dilim, at magulong mga kapangyarihan. Ang mga Jinns ay kulang, hindi maaaring sumipsip ng Diyos na Jinn. Patuloy na naririnig ni Hansen ang anunsyong iyon na nagsasabi sa kanya na hindi niya ito masisipsip. Ang Destroyed Bible ay isang Diyos na Geneic Jinn, kaya hindi niya ito masisipsip dahil siya ay isang Marquis pa lamang. Pareho ito sa Sun Goldbird. Hindi ko ito makakain, at hindi ko rin ito magagamit. Walang silbi ito sa aking mga kamay, kahit na ito ay Diyos. Maliban na lamang kung umabot ako sa klase ng Diyos, maaari lamang itong gamitin gamit ang liwanag, dilim, at magulong mga kapangyarihan. Ang liwanag at madilim na mga kapangyarihan ay mahirap na gayahin, at hindi ko kayang gayahin ang magulong mga kapangyarihan. Maliban na lamang kung matutunan ko ang tatlo at pagsamahin ang mga ito ng maayos, hindi ko magagamit ang kapangyarihan nito. Matapos itong isipin ng ilang sandali, nagpasya si Hansen na sumuko na.
Binuksan ni Hanmenger ang lihim na pinto at isiniksik ang kanyang ulo pagkatapos ay itinuro ang aklat. Tatay, maaari ko bang makuha ang aklat na ito? Gusto mong tumingin? Lumingon si Hansen kay Hanmenger nang may pagkagulat. Hindi pa siya humingi ng kahit ano noon. Tumango si Hanmenger. Tumingin siya sa Destroyed Bible at nagsabi, ang aklat na iyon ay tila may kapangyarihan na pamilyar sa akin sa paanuman. Iniabot ni Hansen kay Hanmenger ang Destroyed Bible at naisip sa kanyang sarili, posible, sa palagay ko. Ang dugo ni Menger ay komplikado. Ngunit natatandaan ko ang Sacred Leader na may kapangyarihan ng liwanag. Ang kanyang ina ay may kapangyarihan ng kamatayan, at ang aking dugo. Habang iniisip ni Hansen ang lahat ng ito, kinuha ni Hanmenger ang Destroyed Bible. Ang aklat ay walang ipinakitang tugon habang hawak ito ni Hansen, ngunit bigla itong nag-apoy nang hawakan niya ito. Ang mga apoy ay pumalibot sa aklat na bato, pagkatapos ay kumalat upang lumunin ang buong katawan ni Hanmenger. Tatlong magkakaibang liwanag ang nagsimulang lumiwanag mula sa tatsulok ng aklat na bato. Ang puti ay kapangyarihan ng liwanag, ang itim ay kapangyarihan ng dilim, at ang kulay abo ay malinaw na kapangyarihan ng kaguluhan. Ang bawat kulay ay nauugnay sa isang partikular na elemento. Kabanata 2187. Ang tatlong liwanag ng tatsulok ay nagsama-sama upang maging isang umiikot na kulay abo. Kapag tiningnan mo ang simbolo mula sa isang gilid, ang kulay abo ay nagbago sa itim, at kung tiningnan mo mula sa kabilang panig, ang kulay abo ay naging puti. Tila sumasayad ang tatsulok na iyon ng mahiwagang kulay abo. Ang kulay ay nagmentsa rin ng kapangyarihan ni Hanmenger ng kulay abo. Nadama ni Hansen ang isang nakakatakot na presensya na nagmumula sa kapangyarihan, at tila ang lahat ng enerhiyang iyon ay sesabog. Hawak ni Hanmenger ang Biblia ng comfortable sa isang kamay, na parang hindi niya napansin ang alinman sa kapangyarihang umaagos sa paligid niya. Ang kanyang kabilang kamay ay nagbabasa sa mga pahina ng Biblia. Mula sa nakita ni Hansen, maraming mga imahe at seksyon ng teksto sa loob. Para itong nanunood siya ng isang 3D movie na kumikislap sa mga pahina. Kahit na hindi mabuksan ni Hansen ang aklat mismo, wala siyang problema sa pagtingin sa nilalaman ng aklat ngayon na may ibang nagbukas nito. Ang mga imahe ay napakaganda na para bang nanunood siya ng supernova. Nagsimula ang universo ay nawasak. Ang buhay ay nagsimula, ang buhay ay natapos. Ipinanganak mula sa Destroyed. Mabuhay para sa Destroyed. Ang kaligtasan ay ang Destroyed. Sinuri ni Hansen ang unang linya ng Destroyed Bible. Ang Destroyed Bible ay isang Diyos na kayamanan, isang banal na aklat ng lahi ng Destroyed. Itinatala nito ang mga kasanayan ng kanilang alpha sa Geno Arts, ang kanyang mga karanasan, at ang mga pangunawa na kanyang natamo sa buong buhay niya. Habang binabasa ni Hansen ang Destroyed Bible, para bang naririnig niya ang Destroyed Alpha na nagpapaliwanag ng Geno Arts. Nakita niya ang tunay na kahulugan ng lahat ng iyon. Natuwa si Hansen. Ang Destroyed Geno Arts ay nangangailangan ng gumagamit na magkaroon ng lahat ng tatlong kapangyarihan, ngunit si Hansen ay walang kapangyarihan ng kaguluhan. Dahil dito, kulang siya sa kakayahang gamitin ang mga kapangyarihan ng Destroyed. Ngunit nilinaw ng mga paliwanag ng Destroyed Alpha ang maraming bagay at pinupuno si Hansen ng inspirasyon. Naunawaan niya ng mas malalim ang Break Six Skies dahil dito. Ang Destroyed ay bahagi ng Break Skies at inaangkin pa nilang sila ang royalty ng sinaunang lahing iyon. Ano man ang kaso, ang Geno Arts na iniwan ng Destroyed Alpha ay may koneksyon sa Break Six Skies. Ang mga bagay na natutunan ni Hansen mula sa Destroyed Geno Arts ay nagbigay sa kanya ng maraming karagdagang kaalaman na magagamit niya sa Break Six Skies. Si Hansen ay natigil sa unang tier ng Break Six Skies. Ngayon ay naiintindihan na niya ng higit pa. Ang kahusayan sa Geno Art ay nagpapahintulot sa pag-access sa ikalawang tier. At habang natututo pa siya, magagawa niyang patuloy na umakyat. Ang Break Six Skies ay hindi isang teknik na maaaring pagsanayan upang makakuha ng mas malaking lakas. Pinipilit nito ang isang estudyante na turuan ang kanyang sarili na gamitin ng mas epektibo ang kanyang mga kapangyarihan. Gayunpaman, ang pag-unlad sa sining ay nangangailangan ng maraming pangunawa at kaalaman. Habang pinag-aaralan niya ang Break Six Skies, minsan ay nararamdaman ni Hansen na parang isang sinaunang mandirigma na sinusubukang maunawaan kung paano ginawa ang mga bomba. Ang Geno Art ay nangangailangan ng pangunawa kaysa sa hilaw na lakas. Kung nauunawaan ng isang estudyante kung paano gumagana ang mga kapangyarihan ng Geno Art, kung gayon makokontrol niya ang kapangyarihan at mapapalabas ang buong potensyal nito. At iyon ay higit pa sa sapat. Kung ang practitioner ay isang baron man o isang Diyos na elite, maaari pa rin nilang ma-access ang lahat ng tier ng Break Six Skies.
Ang antas ng output ng kapangyarihan lamang ang pagkakaiba sa pagitan ng kasanayan na ginagamit ng isang mahina at isang malakas, ang mga teknik mismo ay mananatiling hindi nagbabago. Ngunit hindi talaga naiintindihan ng mga mababang antas ng nobles ang kapangyarihang iyon. Mahirap para sa kanila na magamit ang Break Six Skies. Si Hansen ay nasa simula pa lamang ng pag-aaral ng mga teknik na ito. O hindi mababasa, iyon ang dati. Sa pagbabasa ng Destroyed Bible, naunawaan niya ng higit pa kung paano gumagana ang kapangyarihan nito. Ang Break Six Skies ay lubos na bumuti sa maikling panahon. Sa pamamagitan lamang ng panunood habang binabasa ni Han Menger ang Destroyed Bible, ang Break Six Skies ni Hansen ay nakagawa ng pag-unlad at umabot sa ikatlong tier. Habang isinisiwalat ang nilalaman ng Destroyed Bible, ang kulay abong kapangyarihan ay tumago sa katawan ni Han Menger. Tinitigan niya ang Destroyed Bible na may hindi mababasa na ekspresyon. Ang Destroyed Bible ay nagsimulang magbago sa kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, ang Destroyed Bible ay naging isang kulay abong pana. Ang kulay abong Destroyed Power ay lumubog sa kanyang mga kamay at humupa. Kung hindi ito nasaksihan ni Hansen, hindi niya paniniwalaan na ang batong pana na hawak niya ngayon ay talagang ang Destroyed Bible. Hindi niya maamoy ang kahit kaunting Destroyed Power na nagmumula rito. Itinaas ni Han Menger ang Destroyed Bible at tumingin kay Hansen. Tatay, maraming salamat sa panang ito. Oh, natutuwa akong nagustuhan mo, nauutol na sabi ni Hansen. Mabuti na lang, si Han Menger ay medyo walang muwang, kaya hindi niya napansin ang kanyang pagkapahiya sa buong pangyayari. Si Hansen ay nasa ikatlong tier ng Break Six Skies, at nang mapagtanto niya iyon, mabilis niyang sinubukang alalahanin ang lahat ng nakita niya mula sa Destroyed Bible. Kung mayroon pa siyang mga pagsulong, iyon ang pinakamagandang gantimpala. Bukod sa Super Spank, ang Break Six Skies ang pinakamalakas na Geno Art na mayroon si Hansen sa kanyang arsenal. Kapag hindi niya ginagamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang dollar, ang Break Six Skies ay sapat na bilang isang puwersa ng pagpatay na maaasahan. Isang kahihiyan na ang Break Six Skies ay napakalakas. Kung gagamitin niya ito sa malapit na pakikipaglaban, may posibilidad na sumabog siya. Mabuti na lang at binigyan siya ni Spell ng tatlong magkakaibang armas. Ang kanilang saklaw ay nangangahulugan na ang mga ito ay perpektong mga kasangkapan upang ipare sa Break Six Skies. Menger, manatili ka sa akin saglit. May Geno Art akong gustong ituro sa iyo. Kung matuturuan niya si Menger ng Break Six Skies, magkakaroon din siya ng mga mapanirang kapangyarihang iyon. Kahit na maraming problema ang hindi malulutas sa karahasan, kailangan pa rin nilang mailabas ang karahasan at mapabagsak ang anumang puwersang nakatutok sa kanila. Kaya, gumugol si Hansen ng ilang oras sa pagtuturo sa kanyang anak na babae. Nang matapos na siya, pumunta siya sa Cold Palace upang tanggapin ang mga pakinabang ng pagiging guardian. Mabilis na umangat ang Jadescan. Tiyak na aabot ito sa Duke sa loob ng 2 taon. Mahirap ang pag-angat ng anumang Geno Art mula Marquis hanggang Duke. Kahit na may maraming magagamit na pinagkukunang yaman, magtatagal pa rin ito. Ang mas mataas na mga lahi ay karaniwang nagiging dok sa loob ng ilang taon. Ngunit kung ang lahi ay may mababang kalidad, maaari silang gumastos ng 1 siglo. Si Hansen ay mabilis na umuunlad dahil masisipsip niya ang lakas ng yelo ng Diyos na Polaka. Ang ganitong pagkakataon ay napakabihira. Hindi gaanong nag-aalala si Hansen tungkol sa kanyang Jadescan, ngunit nag-aalala siya kung paano ang mga bagay-bagay sa The Story of Genes. Walang mga espesyal na pinagkukunang yaman para sa kanya na ubusin, kaya ang magagawa niya lamang ay dahan-daang pagsasanay ito sa kanyang sarili. At sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi niya naramdaman ang pag-unlad ng The Story of Genes. Pinansin ni Hansen ang nangyari pagkatapos ng insidente ng Destroyed Bible. At tulad ng kanyang iniisip, ang mga lahing naghahanap ay sa wakas ay nakita ang mga shape-shifting foxes at kinumpirma na ang Destroyed Bible ay kinuha ng isa sa Extreme King. Matapos malaman iyon, walang nang-ahas na ipagpatuloy ang investigasyon. Kahit ang Destroyed ay hindi sapat ang tapang upang humingi ng Biblia sa Extreme King. Naisip ni Hansen na maaaring may ilang problema, ngunit natapos na lamang ang buong bagay. Para bang tinanggap ng Destroyed ang pagkawala ng kanilang Diyos na artifact, at iyon na iyon. Mukhang minamaliit ko ang epekto ng Extreme King sa mga tao. Hindi man lang sila ng ahas na tumahol, inikot ni Hansen ang kanyang mga mata. Tila ang malas na babaeng Extreme King ay naging perpektong kambing sa pangyayari. Ngunit alam ni Hansen na kailangan niyang maging maingat upang maiwasan ang pagbibigay sa Extreme King ng anumang pahiwatig na si Hansen ay talagang dollar. Kabanata 2188. Lumipas ang 1 taon. Sa loob ng 1 taon, gumugol si Hansen ng maraming oras sa pagsasanay ng Jadescan.
Unang-una niyang gustong maabot ang ranggo ng duke. Sa puntong iyon, masisipsip na niya ang mga duke genes. Gamit ang 100 duke genes bilang base, mapapabilis niya ang pag-angat ng kanyang ibang mga geno arts. Habang lumilipas ang taon, nag-imbento rin si Hansen ng mga dahilan upang magkaroon ng higit pang mga kasama mula sa mga santuwaryo. Mula sa mga tao, dinala niya sina Ning Yu, Lin Feng, Tang Zhenliu, Qin Zuan, Wang Fujing, Ji Qing, at Han Yan. Marami ring mga super creature at espiritu ang sumama. Ang Planet Eclipse ay walang gaanong mataas na klase ng mga pinagkukunang yaman, ngunit maraming xenogeneics. Matapos niyang dalhin ang mga tao sa Geno Universe, medyo madali ang pag-angat sa kanila sa Marquise. Magkakaiba ang super god body ng bawat isa, kaya ang personal na karanasan ni Hansen ay maaaring hindi magandang may translate sa bawat isa sa kanila. Lahat sila ay kailangang matuklasan ang kanilang sariling mga landas, binigyan lamang sila ni Hansen ng pagkakataon na gawin iyon. Dinala ni Hansen ang napakaraming tao dahil alam niya kung gaano kalakas ang maraming mga lahi. Mayroong maraming makapangyarihang puwersa sa Geno Universe. Ang mga grupo tulad ng Sky Palace, ang Dragon, at ang Destroyed ay hindi dapat maliitin. Lahat sila ay napakalakas na mga grupo. Kahit si Deified Kung Fei ay kailangang magbayad ng mataas na presyo upang mapababa ang mga feathers, at hindi pa nga sila nasa top 100. Ang feathers ay walang sino mang deified. Kakailanganin ni Hansen ng maraming elites hanggat maaari kung gusto niyang mag-ilaw ng kanyang sariling ilawan sa hinaharap. Walang pag-aalinlangan sa kanilang mga katapatan. Sa Alliance, lahat sila ay magkakaalyado. At personal na kilala sila ni Hansen. Kahit na ang mga espiritu at nilalang na dinala niya ay hindi gustong ipagkanulo ang mga tao. Gayunpaman, gumawa si Hansen ng ilang pag-iingat upang, kung sakaling may sumubok na magtaksil sa kanya, mahaharap niya agad ang sitwasyon. Ang kapatid ni Hansen na si Han Yan ay napakatalentado. Katulad siya ni Hansen sa maraming paraan, ngunit ang pag-unlad ng kanyang mga kapangyarihan ay medyo magkaiba pa rin. Iyon ay dahil nagsanay siya gamit ang Falsified Sky Sutra at ang Azure Sutra. Nasa ibang landas siya kaysa sa kanya. Alam ni Hansen na ang kanyang Super God Body ay tinatawag na King Release Sky. Iba ito sa Super King Spirit Body ni Hansen. Hindi gaanong maraming tao ang may parehong Super God Body. Ang mga tao ay nagsasanay ng magkakaiba batay sa kanilang mga super god bodies. Ang ilan sa mga pagkakaiba ay halata, at ang ilan ay maaaring tumagal ng mga taon upang mahayag. Ngunit karaniwang lihim ang mga super god bodies. At tinanong lamang ni Hansen si Han Yan tungkol sa kanya dahil siya ang kanyang kapatid na babae. Hindi niya tinanong ang mga pangalan o detalye ng katawan ng iba. Gayunpaman, ang bawat taong dinala niya ay isang henyo ng kanilang lahi. Gamit ang kanilang mga super god bodies, ang kanilang mga talento ay hindi malalayo sa mga talento ng mas mataas na mga lahi. Ibig sabihin ay mabilis silang makakakuha ng ranggo. Gamit ang mga pinagkukunang yaman na magagamit sa Planet Eclipse, marami sa mga taong dinala niya ang nakarating sa ranggo ng Earl sa loob lamang ng 1 taon. Bukod kina Ji Qing at Han Yan, ang iba ay sabik na mag-explore at makita ang higit pa sa kung ano ang nasa likod ng pintuang iyon patungo sa Geno Universe. At ito ay isang bagay na sinang-ayunan ni Hansen. Lahat sila ay may iba't ibang gusto para sa kanilang buhay, at hindi naman kailangan na alagaan sila. Ang Planet Eclipse ay maglilimito lamang sa kanilang pag-unlad. Kailangan nilang mag-explore at kumuha ng kanilang sariling mga pinagkukunang yaman kung talagang gusto nilang lumago. Ngunit ayaw ni Hansen na hayaang mag-explore si Han Yan. Paulit-ulit siyang humingi sa kanya na hayaan siyang maglakbay, ngunit pinipigilan niya siyang umalis. Kung may mangyari sa kanya, papatayin siya ng kanyang mga magulang. Ngunit si Han Yan ay hindi ang uri na madaling susuko, at sa huli, pumayag si Hansen at sinabi niyang bibigyan niya siya ng rekomendasyon sa Sky Palace. Masayang pumayag siya doon. Si Ji Qing ay pinsan ni Ji Yanran. Sa pamamagitan ng extension, siya ay little cousin-in-law ni Hansen. At ang pamilya Ji ay nagtuon ng maraming oras at pansin sa kanya. Sinabi rin sa kanya ni Ji Yanran na alagaan siya ng mabuti, at huwag payagan siyang gumawa ng anumang hindi kinakailangang panganib. Sa kabutihang palad, si Ji Qing ay hindi masyadong interesado sa pag-explore. Nang banggitin ni Hansen ang paksa, ngumiti siya sa kanya. Kailangan kong manatili sa tabi mo at bantayan ka para kay Yanran. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin mo, mag-isa ka lang dito sa Geno Universe. Kung ito ay isang masamang bagay, maaawa ako kay Yanran. Mayroon akong si Bauer bilang especially iya. Bakit ko gagawin ang anumang hindi naaangkop? Hinawakan ni Hansen ang mukha ni Bauer. Hindi mo gagawin.
Ibig sabihin ay naisip mo ito, ngunit hindi mo, ngumiti si Ji-ching kay Hansen. Ikinibit ni Hansen ang kanyang mga balikat. Mananatili ka rito, at hindi ka makakabalik. Kahit na mayroon akong ganoong mga iniisip, hindi mo ito masasabi sa kanya. Nagulat si Ji-ching, at umalis si Hansen. Pumunta si Hansen sa Cold Palace. Sa pamamagitan ng pagbabantay sa pinto, nakita niya ang mga tadpoles na unti-unting nagiging maliliit na pulaka. Sinisip-sip nila ang mga kapangyarihan ng mga buwan na pinakawalan ng Diyos na Pulaka na nagparamdam kay Hansen ng inggit. Magagamit ng Diyos na Pulaka ang kanyang kapangyarihan upang makagawa ng mga buwan upang mapaangat ang kanyang mga anak, ngunit hindi kay Hansen. Sina Little Angel at Little Silver ay mga marquises na. Kung hindi nila mahanap ang mataas na klase ng mga pinagkukunang yaman, magiging mas mahirap para sa kanila na umangat. Sa Geno Universe, kung hindi ka king class, hindi ka talaga itinuturing na malakas. Iyon ang dahilan kung bakit sina Shi Qingqing at Ningyu ay madalas na nag-e-explore. Ang mga King Class Elites ang tunay na mga kapangyarihan ng Geno Universe. Habang sumisikat ang liwanag ng buwan sa mga baby toads, ibinaba ni Hansen ang Cold Palace Guardian Tablet at umalis sa batong beranda upang masipsip ang kapangyarihan ng liwanag ng buwan at yelo. Matapos ang isang taon ng pagsipsip ng mga nagyayelong kapangyarihan at pagpino ng liwanag ng buwan, ang Jad Esken ay maaaring hindi umabot sa duke, ngunit naunawaan niya ng higit pa ang mga nagyayelong kapangyarihan at mga kapangyarihan ng buwan. Mas pamilyar na rin siya sa lakas ng Diyos na Pulaka ngayon. Kahit na wala ang proteksyon ng Cold Palace Guardian Tablet, hindi na nagyayelo si Hansen dahil sa mga malamig na kapangyarihan ng Diyos na Pulaka. Siyempre, malamig pa rin ito, ngunit kayanan niyang tiisin ito. Ang mga ordinaryong marquises at dogs ay hindi makatiis sa antas ng lamig na iyon. Sinipsip ni Hansen ang maraming nagyayelong kapangyarihan at kapangyarihan ng buwan ng Diyos na Pulaka sa paglipas ng panahon, at iyon ang dahilan kung bakit nabuo niya ang kanyang paglaban sa yelo. Ang kanyang katawan ay napakalakas, at ang kanyang kapangyarihan sa Jad Esken ay konektado sa Diyos na Pulaka. Napakalapit ng kanilang pagkakaugnay. Ang Diyos na Pulaka ay nagdire ng buwan sa ibabaw ng talon, at pagkatapos ay tumingin kay Hansen. Ang biglaang atensyon nito ay nagparamdam kay Hansen ng pagkagulat, ngunit ang Pulaka ay hindi mukhang pag-alit. Sa katunayan, mukhang nagulat ito. Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon ang Pulaka at nagpatuloy sa pagdura ng mga kapangyarihan ng buwan. Tila hindi alintana ng Pulaka ang kanyang presensya, at nagpasaya iyon kay Hansen. Lumapit siya sa talon. Hindi niya sinundan ang maliliit na Pulaka pataas nito, ngunit sapat na ang lapit na iyon para masipsip niya ang higit pang mga kapangyarihan ng buwan at malamig na kapangyarihan. Ang Diyos na Pulaka ay hindi rin nagpakita ng pagnanais na sipain palayo si Hansen. At nang mawala na ang mga kapangyarihan ng buwan, dinala ng Diyos na Pulaka ang maliliit na Pulaka pababa sa pool. Iniwan ng maliliit na Pulaka ang tubig at umahan sa pampang, at pagkatapos ay lahat sila ay pumasok sa yungib sa gilid ng batong bahay. Nakita nila si Hansen na nakatayo sa gilid. Marahil ay dahil wala siya ng Guardian Tablet, ngunit nadama siya ng maliliit na Pulaka at nilapitan siya. Kabanata 2189. Nagtipon ang maliliit na Pulaka sa paligid niya, at tila inaakala nilang isa siya sa kanila. Ngunit nalungkot ang puso ni Hansen, at naisip niya, hindi ako isang maruming Pulaka. Pagkatapos ng araw na iyon, patuloy na bumalik si Hansen upang sumipsip ng malamig at kapangyarihan ng buwan ng 2 beses bawat buwan. Hindi na niya kailangan ang Cold Palace Guardian Tablet at pinayagan siya ng malaking Pulaka na sumunod sa pamilya ng Pulaka papunta sa talon. Nakasipsip siya ng mga kapangyarihan ng buwan sa tabi mismo ng Diyos na Pulaka. Mas mabilis na lumakas ang Jad Esken ni Hansen. Una ay naisip ni Hansen na maaaring kailangan pa nito ng isa pang taon upang maabot ang ranggo ng duke, ngunit nasa bingit na ito ng pagbabagong iyon. Naniniwala siya na kung ipagpapatuloy niya ang matatag na pagsipsip ng malamig at kapangyarihan ng buwan, maaabot niya ang duke sa loob ng 3 buwan. Ngunit kapag naging duke na ang Jad Esken, kailangan niyang maghanap ng pinagmumula ng mataas na kalidad ng mga pinagkukunang yaman para sa kanyang sarili. Hindi siya maaaring umasa lamang sa Planet Eclipse. Magandang lugar ito para sa maagang pagsasanay, ngunit hindi siya lubos na makakaunlad kung mananatili siyang natigil doon. Noong 15 ng buwan, nang matapos ni Hansen ang pagbabantay sa pinto, plano niyang umalis sa Planet Blade at bumalik sa Planet Eclipse. Ngunit nang makarating siya sa palasyo ni Isha, 2 rebate butlers ang lumapit, kasama si Snowbird Duke. Hansen, hinahanap ka ni Moonwheel King. Sundan mo kami sa Full Moon Hall, sabi ng isang butler, walang ekspresyon ang mukha. Bakit ako hinahanap ni Moonwheel King?
Tanong ni Hansen na may kunot noo. Ang Full Moon Palace ay isang lugar upang magsagawa ng mga talakayan. Ang mga hari lamang ng Narrow Moon ang pinapayagang magtalakayan doon. Napakabihira para kay Moonwheel King na tawagin ang isang marquis para sa isang audience sa Full Moon Hall. Malalaman mo rin naman kapag nakarating ka na doon, hindi ba? Malamig na sabi ng isa pang butler. Tumingin si Hansen kay Snowbird Duke. Kakaiba ang kanyang pag-uugali, medyo mas mahigpit ang kanyang pagkakatayo kaysa karaniwan. Wala siyang sinabi, ngunit tumango lamang siya sa kanya. Si Moonwheel King at ang ibang mga hari ay naghihintay sa iyo. Tara na, sabi sa kanya ng butler, tila nagmamadali. Sinundan sila ni Hansen papunta sa Full Moon Hall. Sa barko, naisip ni Hansen, may masamang nangyari kay Yisha. Kung hindi, wala akong tatawaging sa Full Moon Office. Kung may nangyari sa kanya, tapos na ang mga araw ko rito. Maaaring nagtatapos na ang mga bagay-bagay. Alam ni Hansen na ang tanging ibang tao na may ranggo sa Narrow Moon na gusto siya ay si Black Moon King. Ang ibang mga hari ay hindi masyadong interesado sa kanya, sa kabila ng pagiging estudyante ni Yisha. Pagkatapos ng lahat, si Hansen ay hindi isa sa mga rebate. At kinonsumo niya ang marami sa kanilang mga pinagkukunang yaman. Swerte na lamang na hindi siya lubos na kinasusuklaman ng mga rebate. Kung mabilis na nakapag-ensayo si Hansen, marahil ay naiiba ang pananaw sa kanya ng mga hari. Gayunpaman, napakamatagal ng pag-angat ni Hansen. Hindi nila inakala na aabot si Hansen sa king, at lalong hindi nila inakala na magiging deified siya. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi nila siya gaanong nirerespeto. Para sa kanila, ang kanyang pagiging tagapangalaga ay isa lamang halimbawa ng kanyang kakulangan. Kung ang posisyon ay ibinigay sa isa pang mahuhusay na marquis, ang taong iyon ay tiyak na magiging duke pagkatapos ng napakatagal na panahon. Ngunit walang pagbabago na naobserbahan kay Hansen. Walang pagbabago para sa kanya ay walang pakinabang para sa kanila. Sinusuportahan si Hansen ni Yisha, ngunit kung wala na siya, hindi na mag-aaksaya ang mga rebate ng higit pang mga pinagkukunang yaman sa isang outsider na tulad niya. Ang rebate ay napakaliit na grupo. Ito ay isang mas mataas na lahi na dating isang alipin na lahi. Hindi rin sila walang pag-iimbot. Si Yisha lamang ang handang tumulong sa akin. Anong sayang ito? Tahimik na nagreklamo si Hansen. Alam niya kung ano ang mangyayari sa biyaheng ito. Nang makarating si Hansen sa Full Moon Office, lahat ay nakaupo sa paligid ng isang malaking mesa. Halos lahat ng mga hari ng Narrow Moon ay naruroon. Si Moonwheel King ay nasa gitna. Sina Black Moon King, Shadow King, Flower King, Night River King, at ang ibang mga hari ay nakaupo sa tabi niya. Ang mesa ay mukhang kalahating buwan, at nang pumasok si Hansen, lahat sila ay tumingin sa kanya. Pagbati sa lahat ng mga hari. Matapos yumuko si Hansen sa bawat isa sa kanila, tumayo siya kung nasaan siya nang walang ipinapakitang emosyon. Bumantong hininga si Moonwheel King at sinabi kay Hansen, kahapon, naghatid ang Extreme King ng ilang balita sa amin. Ang iyong guro, sa kanyang pakikipagsapalaran sa Chaos System, ay namatay. Wala man lang natira niyang buto. Magtatayo kami ng mausoleum bilang pagpaparangal sa kanya. Ikaw lamang ang kanyang estudyante, kaya maraming bagay ang kailangan nating gawin ng sama-sama. Gagawin ko ang lahat ng aking magagawa. Maaari ko bang itanong kung paano namatay ang aking guro? Yumuko si Hansen, nakakaramdam ng kakaiba. Sa totoo lang, si Yisha ay kaaway ni Hansen. Naging estudyante lamang siya nito bilang isang pagkukunwari, at tila tinanggap siya ni Yisha bilang isang estudyante dahil sa kanyang sariling mga dahilan, hindi dahil sa pagiging mabait. Ngunit sa lahat ng oras na magkasama sila, tinatrato siya ni Yisha ng mabuti. Binigyan niya siya ng maraming oportunidad. Kung wala ang mga oportunidad na iyon, baka gumugol siya ng 10 taon sa paggala-gala, at hindi niya makakamit ang kalahati ng kanyang mga nagawa ngayon. Kaya, ang kanyang damdamin kay Yisha ay napakamagkasalungat. Nang marinig niyang namatay ito, isang kakaibang sakit ang naramdaman niya. Hindi niya talaga alam kung ano ang nararamdaman niya. Ayon sa embahador ng Extreme King, sumama siya sa pagkubkob laban sa isang deified Xenogeneic. Nilunok siya nito, kaya wala nang natira sa kanya, sabi ni Moonwheel King na may buntong hininga. Ang buntong hininga ni Moonwheel King ay hindi pekeng. Hindi magiging madali para sa rebate na magpalaki ng isang half-deified warrior. At si Yisha ang kanilang pinakamagandang pag-asa na magkaroon ng isang ganap na deified rebate. Ang pagkawala ni Yisha ay isang malaking suntok sa kanilang lahi. Ngunit kung hindi pumunta si Yisha sa Extreme King, hindi niya magagawa ang pagiging deified sa kanyang sarili. Kung nanatili siya sa Narrow Moon, magiging half-deified siya magpakailanman.
Para sa isang taong tulad ni Isha, ang pagtigil doon ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Nanatiling tahimik si Hansen matapos marinig ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Ang pagkamatay dahil sa isang deified xenogenic na wala man lang natitirang buto ay isang malinis na paraan ng pagpanaw. Iyon ay napakakatulad ng kanyang sariling estilo. Nang manahimik si Moon Will King, nagsalita si Night River. Matapos ayusin ang mausoleum ni Knife Queen, may ilang mga bagay pa rin nakakailanganin kung gawin mo. Ikaw lamang ang kanyang estudyante, kaya may ilang mga pamana at mga bagay na kailangan mong pangalagaan. Ikukumpirma ko ang mga ito, at mamaya ay ibibigay ko sa iyo. Alam ni Hansen na ito ang pangunahing punto. Hindi niya alam kung gaano karaming pamana ang handang iwan sa kanya ng rebate. Natatakot si Hansen na wala siyang sasabihin sa mga bagay na ito. Tiyak na ayaw ni Night River King na bigyan siya ng kahit ano, at tiyak na magiging isang panig ang desisyon. Inaasahan na ito ni Hansen, kaya wala siyang sinabi. Pinakinggan niya ang sinabi sa kanya, at pagkatapos ay umalis siya sa Full Moon Office. Pumunta siya upang ayusin ang kanyang mga paghahanda sa libing. Nagpadala ang Extreme King ng gantimpala na dapat sa kanya para sa laban. Dapat itong ibigay kay Hansen, sabi ni Black Moon King, ngunit bago pa siya matapos, pinigilan siya ni Night River King. Hindi isa sa mga rebate si Hansen, nakalimutan mo na ba? Hindi siya karapat-dapat na tanggapin ito. Napag-usapan na natin ito. Huwag ka nang magsalita pa, matatag na sabi ni Night River King. Kabanata 2170. Isang napakahalagang tao si Isha para sa mga rebate, kaya hindi na kailangang mag-alala ng labis sa libing. Napakaganda ng pagsasagawa ng mga serbisyo ng Narrow Moon, at ang kailangan lang gawin ni Hansen ay makipagtulungan sa kanilang mga ritual. Malaki ang epekto ng pagkamatay ni Isha sa mga rebate. Malalim ang epekto nito sa kanila, sa iba't ibang paraan. Bilang isa sa dalawang pinakamataas na ranggo na individual ng rebate, ang pagkamatay ni Isha ay nagpahina sa kanila. Binago rin ito ang pamamahagi ng mga benepisyo at pinagkukunang yaman na natatanggap ng iba't ibang mahahalagang rebate. Dahil sa mga pagbabagong ito, ang pinakamalaking negatibong epekto ay napunta sa estudyante ni Isha na si Hansen. Nang pumunta si Hansen kay Night River King upang kumpirmahin kung ano sa pamana ni Isha ang iiwan sa kanya, patuloy siyang nakakunot noo. Binigyan ni Night River King si Hansen ng isang listahan, at kakaunti lamang ang mga bagay sa listahang iyon na may tunay na halaga. Bukod pa rito, ang planetang tinitirhan ni Isha na Planet Blade ay kinuha ng mga matatanda. Pinayagan lamang si Hansen na kunin ang mga personal na gamit at ari-arian ni Isha. Inaasahan na niya ang ganitong traito, kaya handa siyang tanggapin ang hatol ng tahimik. Ngayon na wala na si Isha, si Hansen ay isang outsider na, at hindi na handa ang mga rebate na magbigay ng kahit ano sa isang taong tulad niya. Si Knife ang tagapangalaga ng Cold Palace, ngunit pinalitan mo siya. At ngayon na siya ay patay na, nasa amin na ang pagpili ng isang bagong tagapangalaga para sa Cold Palace. Isang tunay. Salamat sa iyong tulong sa panahong iyon, ngunit maaari mo na ngayong ibalik sa amin ang tablet. At ito ang listahan na nagtatampok sa lahat ng kanyang mga pamana na maaari mong kunin. Kailangan mo itong pirmahan, malamig na sabi ni Night River King, nakatitig kay Hansen. Gusto ni Night River King ang posisyon ng tagapangalaga ng Cold Palace. Sa pagkakataong ito, mas magiging maganda ang mga bagay para sa kanya. Siya nga ang magiging tagapangalaga kapalit ni Hansen. Tiningnan ni Hansen ang mga mata ni Night River King at iniabot ang Guardian Tablet. Tinitigan ni Night River King ang Guardian Tablet habang inaabot ito sa kanya, at kumislap ang kanyang mga mata. Ang Geno Art na kanyang sinasanay ay napakaangkop sa mga biyaya na maibibigay ng Diyos na Polaka. Magagamit niya ang mga kapangyarihan ng yelo at buwan ng Diyos na Polaka upang maging half-deified sa loob lamang ng ilang siglo. Maaari ko nang ibigay sa iyo ang tablet, at pipirmahan ko ang form tulad ng iyong kahilingan, ngunit may isang kahilingan ako. Hindi pa ibinigay ni Hansen ang tablet kay Night River King. Habang nagsasalita siya, mahigpit niyang hawak ito. Ito ay isang desisyon mula sa Full Moon Office. Hindi ka namimili, bata. Hindi mo ako mapagtatalunan para sa isang mas magandang deal, walang emosyong sabi ni Night River King. Hindi pinansin ni Hansen ang panunukso ni Night River King, at habang nilalaro ang tablet, sinabi niya, ang Planet Blade ang dating tirahan ng aking guro. Sana ay makapunta ako sa Planet Blade sa mga oras na nami-miss ko siya. Gusto ko ng pahintulot na pumunta sa Planet Blade anumang oras na gusto ko. Hindi ko ito mapapayagan. Ang Planet Blade ay pag-aari ng mga matatanda, at alam ito ng publiko ng Narrow Moon. Hindi basta-basta makapupunta ang mga tao doon.
Kahit ako ay hindi makapupunta doon ng walang tamang pahintulot, seryosong sabi ni Night River King. Tiyak na maibibigay ni Night River King kay Hansen ang access sa planeta, ngunit ayaw niyang tulungan si Hansen sa anumang paraan. Hindi nagsalita si Hansen. Patuloy lamang siyang naglalaro sa tablet. Hindi rin niya pinirmahan ang papel. Ngumiti lamang siya kay Night River King. Kumunat ang noo ni Night River King at nag-isip sandali. Sige, okay. Tutulong ako. Pupunta ako at kakausapin ang mga matatanda para sa iyo, at titingnan ko kung makukuha ko ang iyong pahintulot. Hindi ko kailangan na makipag-usap ka. Kailangan kong idagdag mo ang pahintulot na iyon sa listahang ito. Malamig na tinitigan ni Hansen si Night River King habang nagsasalita siya. Imposible iyon. Huwag mo akong masyadong subukan, usual ni Night River King. Kung wala ang pahintulot na iyon na idinagdag sa listahang ito, maaari kang maghanap ng ibang pipirma. Ngunit hindi mo makikita ang pangalan ko rito, simpleng sabi ni Hansen. Mukhang malungkot si Night River King, ngunit hindi pa siya mukhang galit. Lumingon siya kay Hansen at sinabi, maaari ka lamang pumasok sa Planet Blade. Hindi ka maaaring hawakan ng anumang bagay doon. Ayaw ni Night River King na magdulot ng anumang problema sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, siya at ang mga matatanda ay kumuha na ng maraming bagay na, sa lahat ng karapatan, ay dapat na pag-aari na ni Hansen. Kung hindi pipirmahan ni Hansen ang kasunduan, ang kawalang katarungan ay magkakaroon ng labis na exposure. Namimiss ko lang siya. Ayaw kong kumuha ng kahit ano mula roon, sabi ni Hansen. Iniban ni Night River King ang listahan para kay Hansen nang walang sinasabi. Binigyan niya si Hansen ng pahintulot na malayang makapasok sa Planet Blade. Nang matapos na siya, pinirmahan ito ni Hansen. Kinumpirma niya ang kanyang pagtanggap sa maliit na pamana, at pagkatapos ay ibinigay niya ang tablet kay Night River King. Hindi tiningnan ni Hansen ang listahan. Ibibigay lamang sa kanya ni Night River King ang mga bagay na handang ibigay ng rebate. Kinuha na nila ang lahat ng gusto nila, at iniwan nila ang mga ayaw nila. Walang saysay na tingnan ang mga gamit. Nang makita si Hansen na inaayos ang mga gamit ni Isha, natawa sa loob si Night River King at naisip, ano ang saysay ng pagkuha ng pahintulot na pumunta sa Planet Blade. Hindi ka na makakatanggap ng anumang pinagkukunang yaman mula sa rebate. Dinala ni Hansen ang mga gamit ni Isha pabalik sa Planet Eclipse. Nakakuha siya ng maraming kayamanan, ngunit wala ni isa man sa mga iyon ang King Class. Ang pinakamataas ay 2 Duke Treasures na hindi man lang kapaki-pakinabang sa kanya. Ang ibang mga bagay ay walang halaga, at hindi rin siya makikinabang sa mga ito. Iyan lang ba ang pag-aari niya bilang isang half-deified being? Maitim na tumawa si Hansen. Naisip niya na dapat ay ninakawan na ng buong Narrow-moon ang bodega ni Isha. Iniwan lamang nila siya ng walang kwentang scrap. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Wala na ang taong makakatulong sa kanya, kaya wala siyang paraan para makuha ang mga bagay na iyon. Tila alam iyon ni Isha. At iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya kay Hansen na bumitaw. Bibitaw ako, kung dapat. Ngunit hindi ako bibitaw sa anumang bagay na akin, ngumiti si Hansen. Inilagay ni Hansen ang mga gamit sa imbakan sa kanyang bodega sa Planet Eclipse. Kinuha niya ang ilang kapaki-pakinabang na gamit, ang ilan sa mga ito ay mga bagay na palaging ginagamit ni Isha. Nasiraan ang mga rebate dahil sa pagkamatay ni Isha, ngunit ang mga taong tulad ni Night River King ay lubos na nakinabang sa kanyang pagkamatay. Marahil ay masaya sila sa nangyari. Kuya, mananatili ba tayo rito sa Narrow-moon? Tanong ni Ji-Ching kay Hansen. Oo naman. May sapat na pinagkukunang yaman ang Planet Eclipse, at kung aalis tayo, hahayaan natin ang iba na makinabang, ngumiti si Hansen. Ngunit patuloy na sinusubukan kanilang Sir-on ni Night River King at ng iba pa. Hindi magiging maganda ang mga susunod na araw sa Planet Eclipse para sa iyo, sabi ni Ji-Ching. Mahirap sabihin kung sino ang magkakaroon ng mahirap na panahon at kung sino ang hindi, usual ni Hansen, nakapikit ang mga mata habang nag-iisip. Hindi plano ni Hansen na umalis sa Narrow-moon. Hindi niya gusto ang ideya na paalisin, aalis siya sa kanyang sariling mga termino. Dumating ang 15 araw ng buwan, at pumunta si Night River King sa Cold Palace sa unang pagkakataon mula nang tanggapin ang posisyon ng tagapangalaga ng Cold Palace. Masayang umakyat siya sa batong bahay at naupo sa beranda bilang tagapangalaga ng Cold Palace. Gamit ang posisyon na ito bilang tagapangalaga ng Cold Palace, maaari akong maging half-deified sa loob lamang ng 2 siglo. Mapapalitan ko si Knife sa Narrow-moon, ngumiti si Night River King sa naisip. Napakalakas ng pagkakahawak niya sa Cold Palace Guardian Tablet na nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay.
Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Lumipas ang panahon, at dumating ang hating gabi. Tumingin si Night River King sa batong pinto, naghihintay na lumabas ang Diyos na Polaka. Bigla, nakakita si Night River King ng isang anino na naglalakad sa burol. Nagulat siya. Kinukuha na ang Planet Blade, kaya walang dapat na naglalakad-lakad. At higit pa rito, isang restricted area iyon.